Yo, what's up mga idol? It's me again, Arsenal of PH, and welcome back to our YouTube channel. For today's video ay pag-uusapan natin kung paano nga ba nag-umpisa ang pinakamalaking racing pigeon club dito sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Philippine Homing Pigeon Association of the Philippines o mas kilala sa tawag na PHA. Pero bago yan ay kung bago ka lamang dito sa aking channel ay i-click muna ang subscribe button at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating upload na videos. Bago natin pag-usapan ang PHA mga kalapatids ay ano nga ba ang pigeon racing at saan nga ba ito nag-umpisa? Ang karera ng kalapate ay ang sport ng pagpapakawala ng mga espesyal na sinanay na homing pigeon na pagkatapos ay dapat mag-unahang bumalik sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan o loft. Ang oras na kailangan ng kalapate upang maabot ang tinutukoy na distansya ay sinusukat at ang bilis ng paglalakbay ng ibon ay kinakalkula at inihahambing sa lahat ng iba pang mga kalapate sa karera. Ito ay upang matukoy kung aling kalapate ang bumalik na may pinakamataas na speed. Ang karera naman ng kalapate bilang isang sport ay nagsimula sa Belgium kung saan noong 1818 ay ginanap ang unang long distance race na mahigit 100 milya o 160 kilometers. Noong 1820 naman isang karera ang naganap sa pagitan ng Paris at Liège at noong 1823 mula sa London hanggang Belgium. Ang sport ay nakakuha ng katanyagan noong huling bahagi ng 1800s sa Great Britain, United States at France. Ngayon naman ay pag-usapan na natin kung paano nga ba nabuo ang PHA, ang pinakamalaki at pinakamatagal na racing pigeon club dito sa Pilipinas. Nostalgic at inspiring ang kasaysayan ng Philippine Homing Pigeon Association of the Philippines o kilala natin sa tawag na PHA. Ang mga pioneer sa pangunguna ni Mr. Jose Montilla, ang unang pangulo ng PHA ay nagtagumpay laban sa tila hindi malulutas na mga pagsubok noong ang PHA ay nasa simula pa lamang. Si Mr. Montilla ay isang miyembro ng Homing Pigeon Club sa Pilipinas na itinatag noong 1935. Aktibo siyang lumalahok sa mga karera ng club. Ang club ay inorganisa at sinuportahan ni General Conrad ng US Army Signal Corps. Nang sumiklab ang digmaan, ang club ay tumigil at namatay. Ngunit ang mga ibon mula sa loft sa Port McKinley na kilala ngayon bilang Port Bonifacio ay ipinamahagi sa 20 miyembro. Ang miyembrong ito ay matyagang nagpalaki ng mga kalapate kahit na walang benepisyo ng isang club o karera. Pagkatapos naman ng digmaan ay nakuha ni Ginoong Montilla ang 3 pares mula sa US Signal Corps sa tulong ni General MacArthur. Bago umalis ang hukbo sa Pilipinas noong early 1950s ay ibinigay ang mga kalapate ng US Signal sa Montilla and Company. Kapansin-pansing isipin na ang libo-libo nating kasalukuyang kalapati ngayon dito sa Pilipinas ay mga apo na ng mga matitibay na GI birds kung tawagin. Gayunpaman ay mayroong isang individual na bumili ng mga racing pigeons mula sa United States, France at Belgium mula 1945 hanggang 1957. At siya nga ay naging isa sa mga haligi ng PHA. Siya ay si Ginoong Eulogio Chua. Ang kanyang mga ibon ay napabuti ang mga lokal na lahi na nagamit sa panahong yon. At yun na nga mga idol, noong 1958 ay itinatag ang Philippine Homing Pigeon Association o PHA. Ito ay kaakibat sa American Racing Pigeon Union sa parehong taon. 12 determinadong individual ang bumuo sa core ng asosasyon. Sila ay sina Jose Montilla, Celso M. Estrella, Eulogio Chua, Salvador Gorostiza, Antonio D. Tenco, Ben Araneta, Peter Yap, Mr. Cham Teng Huy, Perfecto Domingo, Nick Bustamante, Tony D, at Elias Hechanova. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga mapagkukunan at interes. Ang club ay nakatagpo ng ilang mga problema sa mga pulis at sa dating Philippine Constabulary dahil inakala ng mga ito na ang mga kalapati ay ginagamit para sa mga illegal na aktibidad. Noon lamang 1960 nang ang club ay formal na nakarehistro sa SEC o Securities and Exchange Commission bilang isang non-stock na organisasyon. Noon ay meron lamang 15 aktibong miyembro sa PHA at sila ang nagsasagawa ng regular na karera sa Southern Luzon, Gumaca, Naga at Legazpi. Gamit lamang ang tren ng PNR, ilang daang kalapate o higit sa 15 basket o tinatawag natin training box ang kanilang ibinibiyahe. Walang distansya sa loft, walang timer at tanging tawag lamang sa telepono ang kanilang naging batayan sa pagtukoy kung sino ang mga nanalo. Ang mga miyembro na naninirahan sa katimugang mga gilid ng Maynila ay talaga namang may kalamangan noong araw. Nanalo lahat sila sa karera. Noong 1960 ay inilipat sa Hilaga ang karera. Ito ay upang pahabain ang distansya ng karera at dahil sa mas magandang oras ng paglalakbay ng mga bus na bumibiyahe sa Ilaga.
Gamit ang mga serbisyo ng isang land surveyor na kinontak ni Mr. Cham Teng Huy, ang mga tamang distansya o coordinates sa pagitan ng mga release point at loop ay pinagtibay. Para sa isa pang taon, ginamit pa rin ang mga tawag sa telepono sa pagtukoy ng mga nanalo. Muli, sa pamamagitan ng pagsisikap ni Ginoong Cham Teng Huy, ang mga segunda mano ngunit maaasahan pa rin mga timer mula sa Belgium ay naibenta sa mga miyembro noong 1962. At yun na nga mga idol ay dumating na sa Pilipinas ang sayantipiko at tumpak na karera. So yun nga mga idol yung topic natin ngayong araw at ganun nga nabuo yung isang hinahangaan natin na pinakamalaking club dito sa Pilipinas, ang PHA. Ikaw idol, saang club ka naglalaro? Maaaring pakicomment dyan sa comment section kung anong club ka naglalaro at taga saan kayo. At syempre mga idol, follow nyo na rin ako sa Facebook at sa TikTok. So yun mga idol, dito muna natin tatapusin itong video natin ngayong araw. Maraming salamat sa support at panonood. Happy flying and God bless mga idol.